Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ngayon pong umaga ay pagsaluhan po muli natin ang salita ng Diyos at matuto mula sa Kanya. Narito po, ito po ay matatagpuan sa Roma chapter 8, verse 14 to 17. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadikilain din kasama Niya. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Kahapon po ay nabasa natin na ang tatlong uri ng buhay ng mga tao. Meron tinatawag na natural man o sinful man, isang tao na si Kristo ay hindi pa niya pinapapasok sa kanyang buhay at siya ay namumuhay sa sariling kagustuhan, magsuway sa nais ng Panginoon, malayo sa piling ng Diyos. Maaring siya ay mabuting tao pero wala siyang isang personal na relasyon sa Panginoon. Maaring relihiyoso, ngunit hindi naman nagkakaroon ng isang personal na pananampalataya sa Panginoon. At napag-aralan natin noon na ang pananalig kay Kristo at ang pagtitiwala sa Panginoong Hesus ang siyang magpapawalang sala sa atin. Meron namang isang bahagi ng isang larawan kahapon na tinawag nating carnal man, carnal Christian. Ito yung mga taong tumanggap kay Kristo na nampalataya. Ngunit, ang sarili pa rin ang naghahari. Si Kristo ay nasa buhay niya lang dahil alam niya na kailangan niya ng tagapagligtas, pero ayaw niyang gawing Panginoon ng kanyang buhay si Jesus. Kaya nga magulo pa rin ang buhay. Pinag-usapan natin ang Spirit-filled life. Dito po sa talatang ating nabasa, isang taong Spirit-filled life ay isang taong namumuhay na ang Panginoon ang nasa sentro ng kanyang buhay. Si Jesus ang Panginoon niya. At hindi lang tagapagligtas, hindi lang nagpatawad sa kanyang kasalanan, kundi si Kristo ang naglinis sa kanya sa pamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang Espiritong Banal, na ang kanyang Espiritong Banal ang maghahari sa buhay niya, ang Espiritu ng Panginoong Hesus. At kapag ang Espiritu ng Diyos ang naghahari sa atin, at hindi na yung sarili, hindi na yung self, hindi na yung laman, nagkakaroon po tayo na isang buhay na kaligod-lugod sa Panginoon at isang buhay na banal, sanctified life, a spirit-filled life. A life that is living in the love of God. Minamahal niya ang Diyos ang buong puso, lakas at kaluluwa. Sapagkat ito ang ginagawa ng banal na Espiritu. Ngayong umaga ay isang napakagandang ginawa sa atin ng Diyos. Na nung tinanggap natin siya, nanalig tayo sa Kanya. Binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi po sa John 1:12. At isa pong bagay na ginawa pa ng banal na Espiritu sa atin ay binigyan po niya tayo. Sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay tumanggap tayo ng Espiritu ng hindi na pagkaalipin, kundi pagiging anak. Kaya nga daw po, may karapatan na tayong tumawag ng Ama sa ating Diyos. Ito po yung salita na Ama na tinuro ng Panginoong Hesus sa atin, na kung ikaw ay mananalangin, tawagin mo siyang Ama. Ama namin sa langit. Yung salita pong Ama ay nagpapakita na ikaw ay may relasyon doon sa taong tinatawag mong Ama. At ikaw ay meron kang matibay na relasyon sa Kanya. Biruin niyo nga po, napakagandang privilege na ibinigay sa atin ng Diyos na matawag natin siyang Ama.
Isa lamang po kasi ang anak ng Diyos si ang Panginoong Jesus. Pero sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, inari niya tayong mga anak. Ito po yung tinatawag nating adoption. Na-adapt tayo ng Panginoon. At hindi lang basta sinabing adoption or sinabing anak ng Diyos, yung pong matawag mong ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, is a very big opportunity. Every time we pray, every time we call on the Lord, the God of heaven and earth, na Ama, ay nagpapakita po ng napakalapit na relasyon, na para bang yung nasirang relasyon ng kasalanan noon ay ibinalik na muli sa pamamagitan ni Kristo. What an opportunity to call God your Father. Ano po yung blessing? Ano po yung mga magandang bagay na maaari mong madama na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay matawag mong Ama. Ang sarap pong maramdaman nyo na kaya mong tawagin na ang Diyos ay Ama. Pag nagpe-pray po tayo, ito po yung turo ng Panginoong Yesus. Tawagin mo po siyang Ama. At yun lang, doon pa lang sa prayer, na Lord's Prayer, ay naandun lahat ang gustong gawin ng Diyos para sa atin. Bigay ang ating pangangailangan, ingatan tayo sa kasalanan, ingatan tayo sa kapahamakan. At ang isang tao na merong relasyon sa Diyos at siya ay tinatawag niyang Ama, ay sabi po dito ay wala ng espiritu ng pagkatakot. Wala ng takot sa puso sapagkat ang kanyang Panginoon ay ang kanyang Ama. Ang Ama po ay nag-iingat sa kanyang anak. Ang Ama ay kumakalinga sa kanyang anak. Ang ating pong Diyos Ama ay nagmamahal ng higit sa atin. Siya po ang tumutugon ng ating pangangailangan. Sabi nga po doon sa Matthew 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Tapos yung sabi, anumang inyo susuotin, anumang kakainin ninyo, huwag kayong mabalisa, sapagkat ang inyong Amang nasa langit, ang siyang tutugon ng inyong mga pangailangan. Napakagandang relasyon na ginawa sa atin. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, siya ang nagpapatotoo. Siya ang nagpuprove na tayo ay mga anak ng Diyos. Na kung tayo ay nananalangin, naandun ang banal na Espiritu, naandun ang Panginoong Jesus. It is the Trinity working in us. What a blessing! Pero nyo po yun, na ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay gumagawa sa atin. Ano pa nga ba ang hahanapin mo? Ang hahanapin mo lang, magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang tunay na niligtas, pinatawad, ay ganito ang pag-iingat na gagawin sa iyo ng Panginoon. Yung mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi niya pababayaan. Napakagandang privilege na matawag natin siyang Ama. Tayo pa, dito po sa verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Joint heirs with Jesus, tagapagmana. Hindi lamang sa Panginoong Jesus, kundi lahat ng tinawag na mga anak ay magiging tagapagmana ng pagpapala na inilaan ng Diyos. Katulad ng pagpapala na maaring tanggapin ng Panginoong Jesus. Tagapagmana, joint heirs with Jesus. Sabi nga, kung minsan yung mga mayayaman, nagbibigay ng pamana sa kanilang mga anak, kapag sila'y namatay o anuman, ito po tayo, kahit adopted lang tayo, kung ano po yung mana ng anak, ibibigay din po sa atin. Kasi ganun po ang Panginoon. Joint heirs with Jesus. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Because I'm a part of the family of God, I'm a child of God. At siya ang aking Ama. Magpasalamat ka sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ito yung magpapatotoo sa iyo. Ibig sabihin, siya yung magpo-prove, siya yung magbibigay sa iyo ng kalakasan, siya yung magsasabi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos.
Kaya nga po sa umagang ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Tawagin mo siyang Ama. Tawagin mo siyang aking Ama sa langit. Sa iyong pananalangin, Ama, salamat po. Ama, salamat sa iyong pag-ibig. At kung ikaw naman ay hindi mo pa ito nararanasan, ikaw ay tinatawag pa rin ng Diyos na lumapit sa Kanya. Magpakumbaba, humingi ng tawad, nais kang yakapin ng iyong Ama. Katulad ng isang alibughang anak na lumayo, ang Diyos ay palaging nag-aantay sa kanyang alibughang anak na nagkasala. Pero itong anak na ito ay nagbalik loob sa kanyang ama, na inamin ang kanyang mga kasalanan, inamin ang kanyang mga malaking ginagawang kasalanan. At nung mag-decide siyang bumalik, andun pala ang kanyang ama, matagal na siyang inaantay. We have a Father in heaven that is waiting for us. At kung ikaw man ay kanyang ng anak, pasalamatan mo siya at luwalhatiin mo siya bilang iyong ama. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa napakalaking privilege na binigay mo sa aming matawag ka na aming Ama. Salamat po, Espiritong Banal, na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan upang ikaw ay matawag naming Ama. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa iyong pagmamahal, pagkalinga, pag-iingat. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong anak na si Jesus na nagligtas sa amin. Salamat sa isinugo mong Espiritong Banal na siyang patuloy na gumagabay sa amin. Panginoon, Ama, ingatan mo kaming patuloy. Ama, idinadalangin ko po ang iba pong mga anak na nawawaglit, nawawalay sa iyo. Nawa sila ay magbalik, manalangin, lumapit muli sa iyo. At alam kong handa mo rin silang tanggapin, katulad ng pagtanggap mo sa akin nung ako ay lumayo. Pero muli mo akong tinanggap at tinawag na iyong anak. Maraming salamat. Pagpalain mo po kami, Ama, sa araw na ito at ang iba pa po namin mga kasamang nakikinig, pagpalain mo sila, Ama. Ito po ang aking samo sa iyong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus to Eternity.